Sa aking ika-70 kaarawan, habang naghahapunan kami, inabot sa akin ng aking anak ang isang mangkok ng pagkain ng aso sa harap ng 20 bisita at sinabing, ito ang kinakain ng mga palamunin, matanda. Nang gabing iyon, inimpake ko ang aking mga gamit at naglaho. Ngunit ang ginawa ko kinabukasan ay nagpaiyak sa kanya at sa nobya niya at nagmakaawa sila ng tawad. Ito ang aking kwento ng hustisya na malamig na inihain. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyo ngayon. Ang ingay ng tawanan ay umalingaw-ngaw mula sa bentilasyon ng sahig. Idinilat ko ang aking mga mata sa madilim na ilaw ng aking kuwarto, nalilito. Ang digital clock sa aking nightstand ay nagliliwanag ng 7:15 p.m. Sabado ng gabi, ang aking kaarawan. Nakatulog ako sa aking desk pagkatapos ng tanghalian, pagod sa paghahanda ng pagkain buong umaga. Inaasahang tatawagin ako ng isang tao kapag nagsimula ang hapunan. Ngunit malinaw na nagsimula ang hapunan nang wala ako. Ibinaba ko ang aking mga binti mula sa kama at tumayo. Inayos ang aking kardigan, hinaplos ang aking kulay abong buhok. Lumakas ang mga boses habang papalapit ako sa pintuan ng aking kwarto. Maraming boses. Hindi lang ang anak kong si June at nobya niyang si Mae, mga bisita. Nag-imbita sila ng mga bisita sa sarili kong birthday dinner nang hindi man lang ako sinasabihan. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan, bawat hakbang ay sinasabayan ng lumalakas na selebrasyon sa ibaba. Sa archway, tanaw ko ang loob ng dining room. Punong-puno ang mesa, 20 tao. Marahil higit pa, mga platong puno ng litson baka na 3 oras kong inihanda, ang baked mac, ang lumpiang Shanghai, ang mga baso ng alak ay nasasalamin ang liwanag mula sa chandelier na ikinabit ko 30 taon na ang nakalipas noong buhay pa si Elena. Walang nakapansin sa akin noong una. Tumayo ako sa pintuan. Isang babae na nakasuot ng pulang blouse, si Aling Celia mula sa kabilang kalsada, ang tumingala habang nagsasalita at biglang tumigil. Pagkatapos ay napansin ako ng isa pang bisita. Pagkatapos ay ng isa pa. Ang usapan ay namatay na parang may nagpindot ng mute button. June, sabi ko, pinananatiling matatag ang aking boses. Bakit hindi ninyo ako tinawag para maghapunan? Ang aking anak ay nakaupo sa dulo ng mesa sa pwesto ko. Si May ay nasa tabi niya, sa silya ni Elena. Sumulyap siya kay May pagkatapos ay bumalik sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay may isang bagay na sinubukan kong hindi pansinin sa loob ng ilang buwan. Panghahamak. Humagikik si May. Tinakpan ang bibig gamit ang kamay niya. Ang kamay na may diamond bracelet na tinulungan ko si June na bilhin para sa kanya noong nakaraang Pasko. Itinulak ni June ang kanyang silya. Ang mga paa nito ay kinalampag ang Nara hardwood floor na pinakintab namin ni Elena noong 1994. Ay, pasensiya na lolo, sabi niya. Binibigkas ang bawat salita ng matagal. Naklimutan naming nandito ka. Napakatahimik mo na kasi nitong mga araw, alam mo na. Parang isang maliit na daga na nagtatago sa itaas. Ilang bisita ang hindi komportable. Karamihan sa kanila ay kilala ko. Mga kaibigan ni June mula sa tech startup niya, mga kasamahan ni May sa yoga, mga taong kumakain ng pagkain ko at umiinom ng alak ko sa loob ng nakalipas na 4 na taon. Lumampas sa akin si June papunta sa kusina. Narinig ko siyang nagbubukas ng mga kabinet, naghahalungkat. Nang bumalik siya, may dala siyang metal na dog bowl, ang ginamit namin para kay Blackie, ang labrador namin bago siya namatay 2 taon na ang nakalipas. Inilapag niya ito sa dining room table na may malakas na kalampag sa tapat mismo ng isang bakanting silya sa kabilang dulo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kusina at bumalik na may dalang lata, Beneful. Ang silid ay naging tahimik. Binuksan ni June ang lata gamit ang electric opener. Ang tunog ng makina ay nakakabingi. Ibinagsak niya ang laman sa lumang bowl ni Blackie. Ang kulay kape na mga piraso ng meat substitute ay tumalsik sa metal. Ang ilan sa gravy ay tumilansik sa puting tablecloth na binurdahan ni Elena.
Binuhat niya ang mangkok at inabot ito sa akin na parang isang waiter na naghahatid ng putahe sa isang 5-star restaurant. "Heto na, Lolo, ang birthday dinner mo," sabi niya. "Dahil 4 na taon ka nang palamunin sa amin, kumakain ng pagkain namin, nakatira sa bahay namin, naisip kong sanay ka na sa pagkain ng aso ngayon. Bahay namin," sabi niya. "Bahay namin. Ang bahay na binili ko noong 1982. Ang bahay na nabayaran ko noong 2003. Ang bahay kung saan ko siya pinalaki ng mag-isa matapos mamatay si Elena sa breast cancer noong siya ay 12 taong gulang. Ang bahay na may pangalan ko sa titulo, hindi sa kanya." Tumawa si May ng malakas at matinis. "Oh my God, mahal, ang galing, talagang perpekto." Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-video. "Kunin niyo ito lahat," inihayag niya sa mesa. "Ito ang tatay ni June. Nakatira siya dito ng libre, kumakain ng pagkain namin, gumagamit ng kuryente namin, at ni minsan ay hindi siya nag-alok na magbayad para sa anuman. Ngayong gabi ay magtuturo kami sa kanya ng leksiyon tungkol sa utang na loob." Ilang bisita ang tumingin sa kanilang mga plato. Si Aling Celia ay nagsimulang tumayo, ngunit hinila siya pabalik ng kanyang asawa. Isang mas batang lalaki sa kabilang dulo, isang taong hindi ko kilala, ang nakangiti at nagbe-video din sa kanyang telepono. Kinuha ko ang mangkok mula sa kamay ni June, hindi hinablot, hindi inihagis pabalik. Kinuha ko ito ng maingat, sa paraang tatanggapin mo ang anumang inihandog. Malamig ang metal sa aking palad. Naamoy ko ang artificial meat, nakita ko ang mga piraso ng kulay kape na gelatin na nanginginig. Hinawakan ko ito sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay inilapag ko ito sa sahig, malapit sa pasukan ng dining room, sa tabi mismo ng antique side table na ibinigay sa amin ng nanay ni Elena bilang regalo sa kasal. Tiningnan ko ang aking anak. Nakangiti siya, naghihintay na sumigaw ako. Ipagtanggol ang sarili ko, humingi ng tawad dahil sa aking pag-iral, naghihintay ng parehong tugon na ibinigay ko sa loob ng 4 na taon. Ang pasensya, ang pag-unawa, ang walang katapusang pagpapaubaya sa kawalang galang na nakabalat kayo bilang mga biro. Tiningnan ko si May, nagvi-video pa rin, ang kanyang mukha ay maliwanag sa pananabik. Isang bagay sa loob ko ang hindi nabasag, ito ay nagkristal. Ito ay naging malinaw at matigas at malamig na parang umaga ng Pebrero sa Baguio. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa hagdan. Nanatiling tuwid ang aking likod. Sinukat ang aking mga hakbang. Hindi ako lumingon. Hindi nagsalita. Hindi ko sila binigyan ng kasiyahan ng isang reaksyon. Sa likuran ko, umalingaw-ngaw ang boses ni June sa dining room. "Sige, lahat. Balik tayo sa kamangha-manghang meal na binayaran ko. Sino ang gustong dagdagan ng litson baka? Hindi siya nagbayad para sa anuman. Alam ko, dahil ako ang nagbayad para sa lahat. Naging accountant ako sa loob ng 41 taon. Idodokumentaryo ko ang lahat. Umakyat ako sa hagdan, isa-isang baitang. Bawat hakbang ay parang pagtawid sa isang hangganan. Ang taong nanirahan sa bahay na ito sa loob ng 43 taon. Ang taong nagpalaki kay June nang mag-isa matapos mamatay si Elena. Ang taong nagbayad para sa lahat at walang hiningi. Ang taong iyon ay nanatili sa ibaba ng mga hagdan na iyon. Kung sino man ang umabot sa itaas ay isang bagong tao. Pumasok ako sa aking kuwarto at isinara ang pinto. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, ginamit ko ang simpleng lock na ikinabit ko noong nakaraang tagsibol noong wala sila. Click, maliit ang tunog ngunit ganap. Sa ibaba, nagpatuloy ang party. Tawanan, musika, kalansing ng mga baso. Hindi sila nag-alala. Pinahiya nila ako sa harap ng 20 saksi at nagse-celebrate sila. Umupo ako sa aking desk at binuksan ang aking DAC laptop. Ang liwanag ng DAC screen ay nagpaliwanag sa aking mga kamay. Matatag, kalmado, handa, 4 na taon, 6,500,000. Isang mangkok ng pagkain ng aso sa aking ika, 70 kaarawan. Ang mga numero ay malapit ng singilin. 5 oras na ang nakalipas mula nang iwan ko ang dog bowl na iyon sa sahig ng dining room. Natahimik ang bahay bandang hating gabi.
Umalis ang mga bisita, pagsasara ng pinto ng kotse, mga yapak sa hagdan habang nagretiro sina June at May sa kanilang kwarto. Ngayon, halos 5 na ng umaga at nakaupo ako sa aking desk, nabukas ang laptop at 4 na taon ng financial records ang nakalatag sa harapan ko na parang ebidensiya sa isang paglilitis. Hindi ako umiiyak, hindi nagagalit, ako ay nagkukwenta. Ang filing cabinet sa tabi ng aking desk ay nagtatago ng lahat. Bawat times bank statement asterisk, bawat times credit card bill asterisk, bawat times grocery receipt asterisk, bawat times utility bill asterisk, bawat bayad sa times property tax asterisk. Itinago ko ang lahat sa aking masinop na paraan ng isang accountant. Ang parehong paraan na inorganisa ko ang mga client files sa loob ng 4 na dekada sa Henderson and Associates. Ngayon ay gumagawa ako ng isang spreadsheet, petsa, gastos, kategorya, halaga, authorized user. Mga bayad sa mortgage na patuloy kong binabayaran sa isang bahay na pag-aari ko na para lang masabi ni June sa kanyang mga kaibigan na nakatira siya sa isang bahay na walang mortgage. P0 mula sa kanya, Puto Libyan 200, mula sa akin sa loob ng 4 na taon para sa property tax, insurance at maintenance, mga utilities na may average na 15,000 bawat buwan. P720,000 pesos kabuang halaga ang kanyang kontribusyon. P0, mga groceries at household supplies, P900,000 pesos ang kanyang kontribusyon, P0. Ngunit ang mga singil sa credit card ang nagsasabi ng tunay na kwento. Si June ay naging authorized user sa aking BDO visa mula nang siya ay mag-88. Pinanatili ko siya doon matapos mamatay si Elena, iniisip na makakatulong ito sa kanya sa mga emerhensiya. Si May ay idinagdag 3 taon na ang nakalipas nang mag-propose sila gamit ang singsing na tinulungan ko ring bayaran. Hindi ito humantong sa kasal. Asterisk PlayStation 5 times at 43 na times games asterisk po na 150,000. Asterisk down payment times ng bagong Honda CR-V 420,000. Mamahaling damit mula sa Greenbelt 160,000 pesos. Weekend trip sa Siargao 90,000. Mga kainan sa restaurant sa Makati minsan 3 beses sa isang linggo 320,000. Wala sa mga ito ang authorized. Lahat ay sinisingil sa aking account habang ako ay kumakain ng Campbell's soup at lumang tinapay mula sa Save More. Tinapos ko ang kalkulasyon noong 6/47A. Kabuo ang suporta na ibinigay sa loob ng 48 buwan, 6,500,000 pesos. Karagdagang bayong unauthorized personal charges, Pilindalian 630,000 talas. Naisave ko ang file bilang June Support 2020-24.xlsx at isinara ang laptop. Sa labas ng aking bintana, ang Quezon City ay nagsisimula ng magising. Mga jogging. Sa umaga, may nagkukuskos ng hamog sa windshield. Sa loob, ako ay nagplano. Eksaktong 7 a.m., tinawagan ko ang aking bangko. Ang BDO ay nagbubukas ng kanilang phone lines ng maaga tuwing linggo para sa mga business customers. Naging business customer ako mula noong 1983. Magandang umaga, BDO. Si Kevin ito. Paano ko po kayo matutulungan? Ako si Roberto Mitchell. Kailangan kong tanggalin ang mga authorized user sa aking credit card account. Sige po, Ginoong Mitchell. Maaari ko po bang makuha ang account number ninyo? Inulit ko ito mula sa aking memorya. Sinagot ang mga katanungan sa seguridad. Kinumpirma ang aking pagkakakilanlan ng 3 beses. Nakikita ko po rito na si Marcus Mitchell ay naging authorized user mula pa noong 2006 at si Britney Chen ay idinagdag noong 2021. Gusto po ba ninyong tanggalin ang dalawa? Opo. Agad-agad, pakiusap. Maaari ko po itong iproseso ngayon. Magiging epektibo po ang pagbabago sa loob ng 1 oras. Maaari ko po bang tanungin kung may tiyak na dahilan? Isang bagay ito ng pamilya. Kailangan kong gawin ngayon. Naiintindihan ko po, sir. Pinaprocess ko na po ngayon. Isang kable ang naputol. 7:24.
Ginawa ko ang pangalawang tawag. BPI, ibang card, parehong script. Sina June at May ay tinanggal sa aking Mastercard. 1741, ginawa ko ang pangatlong tawag. Parehong sina June at May ay may debit cards na konektado sa aking checking account. Isang bagay na inayos ko. 2 taon na ang nakalipas nang sabihin ni June na kailangan nila ng access para sa mga household emergencies. Inalis ko ang parehong card. Binago ang aking PIN, update, ang aking PON online banking password sa isang bagay na hindi nila mahuhulaan. Palamunin 2024 para lang makumpirma. Sabi ng representative, inaalis po ninyo ang parehong authorized user at binabago ang lahat ng access codes. Tama, at gusto ko ring mag-set up ng fraud alerts, text at email para sa anumang tangkang access. Ise-set up ko po iyan ngayon, Ginoong Mitchell, pagsapit ng 8 a.m. Pinutol ko na ang bawat koneksiyon sa pananalapi. Nakatira pa rin sila sa aking bahay, ngunit hindi na nila magagamit ang pera ko. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking closet. Mula sa itaas na shelf, kinuha ko ang isang navy blue suitcase na hindi ko pa nagagamit mula noong pumunta kami ni Elena sa Palawan para sa aming ika-4 na anibersaryo. Nag-impake ako ng may pamamaraan. Isang linggong damit, mga toiletries, ang aking laptop at charger, isang folder na naglalaman ng aking property deed, will, asterisk insurance papers, asterisk, at ang spreadsheet na ginawa ko. Gumalaw ako ng tahimik. Ang aking kwarto ay nasa itaas ng garahe, pinakamalayo sa master bedroom kung saan sila natutulog galing sa alak kagabi at sa aking litson baka. 80:30. Bumaba ako sa hagdan sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 12 oras. Nilinis ang dining room. Naayos man lang nila iyon. Ang kusina ay may marumi pang mga plato na nakasalansan sa lababo, ngunit malinis ang mesa. Nawala ang bowl ni Blackie. Marahil ay itinapon na parang walang kabuluhan ang alaala ng aming aso. Nakahanap ako ng isang piraso ng papel at isinulat sa aking maayos na accounting handwriting. Umalis para bisitahin ang matatandang kaibigan mula sa firm. Babalik sa loob ng ilang araw. Hindi ko tinukoy kung sinong mga kaibigan. Wala na akong maraming malalapit na kaibigan sa QC. Karamihan ay nagretiro na at lumipat o pumanaw na tulad ni Elena, ngunit hindi alam iyon ni June. Hayaan siyang magtaka. Inilagay ko ang note sa counter, pinatungan ng isang tasa ng kape at kinuha ang aking suitcase. Tahimik ang bahay habang naglalakad ako patungo sa pintuan. Walang gumagalaw na floorboards sa itaas, walang boses, walang palatandaan na mapapansin nila ang pag-alis ko hanggang sa subukan nilang bumili ng kanilang pang-umagang Starbucks gamit ang credit card ko. Lumabas ako sa malamig na umaga ng Nobyembre. May hamog sa damuhan. Ang araw ay nagsisimula pa lang sumikat. Ang aking Honda CR-V ay nakaparada sa driveway kung saan ko ito ipinarada kahapon ng umaga noong ako ay isang tao pa na nagpapahintulot na tawaging palamunin sa sarili niyang bahay. Inilagay ko ang suitcase sa trunk, umakyat sa likod ng manibela at dahan-dahang umatras. Walang nagmamasid mula sa mga bintana. Nagmaneho ako papalayo sa QC, patungo sa chain motel, malapit sa airport. 15 kilometer ang layo, nakita ko ang kailangan ko. Ang Eurotel, isang 2 palapag na budget motel na may kumikislap na vacancy sign at kalahating puno ang parking lot. Ang clerk ay isang dalaga na nagbabasa ng isang bagay sa kanyang telepono sa likod ng plexiglass. Tumingala siya nang lumapit ako. Ilang gabi, 7, magbabayad ako ng cash. Nagbigay siya ng registration form. Kailangan ko ng credit card para sa mga incidentals. Walang card. Sabi ko, inilapag ang 35,000 pesos na bills sa counter. Cash lang. Heto ang dagdag na 5,000 pesos para sa deposit. Tinitigan niya ako sandali. Pagkatapos ay nagkibit balikat at kinuha ang pera. Room 203, pangalawang palapag, dulo ng hall, checkout, sa 11, Dalion Al. Ang kwarto ay eksaktong inaasahan ko. Beige walls,
floral bedspread, telebisyon na nakakabit sa dresser, pintura ng Bulkang Mayon na marahil ay nandoon na mula pa noong 1995. Inilagay ko ang aking suitcase sa luggage rack at umupo sa kama. Nanatiling tahimik ang aking telepono sa aking bulsa. Sa ngayon, 9:45 ng umaga, marahil ay gising na sila. Marahil ay nakita na nila ang note. Marahil ay sinubukan nilang gamitin ang kanilang mga credit card para sa brunch at nadiskubre na hindi na gumagana ang mga ito. Binuksan ko ang aking laptop at kumonekta sa wifi ng motel. Pagkatapos ay nagsimula akong maghanap ng mga attorney sa Quezon City na nag-espesyalista sa property law at family disputes. Nakakita ako ng isa. Si Attorney Patricia Santos, 48 taong gulang, ayon sa kanyang bio, na nag-espesyalista sa elder financial abuse at property rights. Ipinakita ng kanyang Gen website na nagtatrabaho siya tuwing Sabado sa pamamagitan ng appointment. Nagpadala ako ng email. Kailangan ng konsultasyon tungkol sa pag-alis ng mga miyembro ng pamilya mula sa aking ari-arian. Available ngayong araw kung posible. Handa akong magbayad ng premium para sa serbisyo sa weekend. Ang tugon ay dumating sa loob ng 20 minuto. Available sa 2 p.m. ngayong araw. Sa aking opisina, nakalakip ang fee structure. Sa labas ng aking bintana, may mga eroplanong umaalis mula sa NAIA. Sa loob ng anonymous room na ito, sinimulan ko ang proseso ng pagkuha pabalik ng akin. Hindi galit, hindi nasasaktan, tapos na lang. Nagsimulang mag-vibrate ang aking telepono, bandang 11 a.m. Nasa motel, ako, at nagre-review ng mga batas tungkol sa ari-arian. Ipinakita ng screen ang numero ni June. Hinayaan ko itong mag-ring hanggang sa voicemail. Pagkatapos ay ang cell ni May. Pagkatapos ay ang landline ng bahay na pinanatili ko dahil gusto ni Elena iyon. Pagkatapos ay si June ulit. Inilagay ko ang telepono na nakadapa sa nightstand at bumalik sa aking pananaliksik. Alam ko eksakto kung ano ang nangyayari 15 kilometro ang layo. Sa ngayon, si June ay nasa isang tindahan, Best Buy, marahil, dahil sa ugali niyang bumili ng electronics na hindi niya kailangan. Pinili niya ang pinakabagong gaming headset o VR system. I-scan ito ng cashier. I-swipe ni June ang credit card ko. Tutunog ang makina. Declined. Susubukan niya ulit ng mas malakas, na parabang ang determinasyon ay maaaring magtagumpay sa mga banking protocols, parehong resulta. Ang mga tao sa likuran niya ay magbabago ng timbang. Sasabihin ng cashier na subukan ang ibang card. Kukunin ni June ang pangalawa, ang Mastercard. Parehong resulta. Ang pagkaunawa ay tatama sa kanya ng dahan-dahan, pagkatapos ay nang sabay-sabay. Si May ay may sarili niyang bersyon. Marahil sa Rustans, ang kanyang cart ay puno ng mamahaling leggings at sports bras. Parehong eksena, tumatanggi ang card reader, namumula ang mukha, ang awkward na mungkahi mula sa cashier na subukan ulit. Tatawagan muna nila ang isa't isa, pagkatapos ang bangko, pagkatapos ako. Buzz, ulit ang telepono ko. Isa pang tawag, isa pang voicemail notification. Bandang 1:30, tiningnan ko ang mga voicemail. 4 mula kay June, 2 mula kay May. Ang una ni June. Dad, huy, tawagan mo ako pabalik. May problema sa mga cards. Ang pangalawa niya, 1 oras pagkatapos. Dad, hindi na ito nakakatuwa. Hindi gumagana ang mga cards. Ano bang nangyayari? Ang pangatlo niya, hapon na, nasaan ka? Ang note mo ay nagsabing ilang araw, pero kailangan mo akong tawagan ngayon na may bills kaming babayaran. Ang pang-apat niya, nagbago ang tono. Tingnan mo, hindi ko alam kung ano ang iniisip mong ginagawa mo, pero hindi mo kami pwedeng putulin ng ganito. May usapan tayo? Usapan? Wala kaming usapan. Mayroon lang akong katangahan. Iniisip na ang pagiging mapagbigay ay magbibigay ng respeto. Walang sinabi si May, ibinabalang pagkatapos ng beep parehong beses. Narinig ko ang boses ni June sa likuran sa pangalawang pagtatangka. Balisa, galit. Dinilit ko silang lahat.
Ang opisina ni Attorney Santos ay nasa downtown, ikawalong palapag ng isang gusali malapit sa Ilog Pasig. Dumating ako 15 minuto ng maaga, naglagay ng quarters sa parking meter at sumakay sa elevator. Ang waiting area ay may modernong muebles at abstract art. Isang receptionist na mukhang college age ang nakaupo sa likod ng isang curved desk. Ginoong Mitchell? Tumango ako. Si Miss Santos ay paparating na. 3 minuto pagkatapos, bumukas ang isang pinto at lumabas ang isang babae. Matangkad, may gray streak, itim na buhok na nakatali, nakasuot ng slacks at blazer, profesional. Ginoong Mitchell, si Patricia Santos, halika sa likod. Ang kanyang opisina ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko, na may mga bintana na nakatanaw sa ilog at isang desk na organisado ng may pagiging masinop na pinahahalagahan ko. Iginuhit niya ang isang silya sa tapat niya at umupo, kinuha ang isang legal pad. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon. Magsimula ka kung saan may kabuluhan. Naghanda ako para dito. Mga katotohanan, hindi emosyon. Timeline, hindi mga hinaing. Ang aking anak at ang kanyang nobya ay nakatira sa aking bahay sa loob ng 4 na taon. Walang nakasulat na lease, walang bayad sa renta, walang formal na kasunduan ng anumang uri. Kahapon ang aking 70 kaarawan, nagkaroon ng insidente na naglinaw na kailangan ng matapos agad ang arrangement. Ngayong umaga, tinanggal ko sila bilang authorized users sa aking mga credit card at bank account. Ngayon ay kailangan ko silang paalisin sa bahay ng legal. Nagsulat si Santos ng mabilis at maayos. Tumatanggap sila ng mail sa address na ito. Opo. Ginagamit ba nila ito bilang kanilang permanenteng tirahan? Opo. Nakatira ka rin ba doon? Opo. Umalis ako ngayong umaga. Nanatili ako sa isang motel habang inaayos ito. Tumingala siya. Kaya, iniwan mo ang ari-arian? Umalis ako pansamantala upang iwasan ang paghaharap habang itinatatag ang mga legal na hangganan. Magandang sagot. Gumawa siya ng isa pang note. Mayroon bang nakasulat na komunikasyon sa pagitan ninyo tungkol sa pag-alis nila? Wala. Hindi pa nila alam na gusto ko silang paalisin ng permanente. Iniisip nila na bumibisita ako sa mga kaibigan sa loob ng ilang araw. Sumandal si Santos. Sige. Sa ilalim ng Batas Pilipino, ang mayroon ka ay isang sitwasyon ng license para manirahan. Walang lease, walang renta, walang proteksiyon ng tenant. May karapatan kang bawiin ang kanilang license para manirahan anumang oras na piliin mo. Ngunit, itinuro niya ang isang daliri. Kailangan mong gawin ito ng tama. Ano ang ibig sabihin ng tama? Nakasulat na abiso na inihahatid sa paraan na mapapatunayan nating natanggap nila ito. Para sa mga license, 14 na araw ang standard. Mas marami kaysa sa legal na kinakailangan, ngunit nagpapakita ito ng good faith kung ito ay mauuwi sa korte. Mauuwi ba ito sa korte? Nagkibit-balikat siya. Karamihan sa mga tao ay umaalis kapag nakakuha sila ng opisyal na paperwork. Nagiging totoo ang sitwasyon, ngunit naghahanda kami para sa pinakamasamang kaso na kung saan ay trespass proceedings. Kung tumanggi sila, maaaring tumagal pa iyon ng 4 hanggang 6 na linggo. Paano ko ihahatid ang abiso? Ihahanda ko ito. Padadala natin ito sa registered mail. At mag-aayos din ako ng isang process server upang personal na maghatid ng kopya. Hindi nila maaring sabihin na hindi nila natanggap iyon sa ganoong paraan. Kinuha ko ang folder. Mayroon akong bank statements, credit card records, ang spreadsheet. Nagbigay ako ng dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng 6,500,000 pesos sa loob ng 1 billing na taon at 5,630,000 pesos sa unauthorized charges. Sumulyap si Santos sa mga papeles, ngunit hindi kinuha. Hindi iyan relevant para sa pagbawi. Ang bahay ay iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga records na iyon
Kung masira nila ang anuman habang umaalis, maaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyon sa pananalapi para sa recovery. Masira nila ang mga bagay-bagay, kung gayon, document ang lahat. Mga litrato ngayon. Mga litrato, pagkatapos nilang umalis. Repair estimates. Pinapayagan ng Batas Pilipino ang mga may-ari ng ari-arian na ituloy ang damages. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mo akong ihanda ito habang nandito ka. Re-reviewin natin ito ng magkasama. Habang nagta-type siya, pinanood ko ang ilog sa labas ng kanyang bintana. May mga mag-asawang naglalakad, may naghahagis ng bola sa isang aso. Nagpapatuloy ang normal na buhay habang ako ay nakaupo sa opisina ng isang abogado na naghahanda upang paalisin ang sarili kong anak. Tanong, sabi ko, mayroon ba silang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka. Landlord, pinapayagan mo lang ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa generosity. Maaari mong bawiin ang pahintulot na iyon. Ang tanging issue ay kung magsasabi sila ng isang uri ng implied agreement tulad ng nagtatrabaho sila sa bahay bilang kapalit ng renta. Ginawa ba nila? Hindi. Kung gayon, malinaw ka. Ito ay tapat, Ginoong Mitchell. Hindi nangangahulugan na madali ito sa emosyon, ngunit legal, ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at inabot sa akin. Binasa ko ito ng maingat. Ang mata ng aking accountant ay nakakakita sa bawat detalye. Abiso na, umalis sa premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. June Mitchell, May Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 1/4 na araw mula sa petsa ng paghahatid. Gumagana ito, sabi ko. Ang aking fee ay 35,000 pesos. Sakop niyan ang paghahanda, registered mail, process server at isang follow-up consultation kung kailangan. Kung kailangan nating mag-file ng aktual na trespass proceedings, iyon ay dagdag. Kinuha ko ang aking checkbook. Ang hindi nila kailanman na access. P35,000 pesos, mas mababa kaysa sa ginastos ni June sa huling electronics binge niya. Kailan nila ito matatanggap? Ang registered mail ay aalis Lunes ng umaga. Susubukan ng process server ang paghahatid Martes. Sa Miyerkules, pinakahuli, hawak na nila ito. Si Santos ay naglakad sa akin patungo sa pinto. Kinamayan ako. Isang bagay pa, Ginoong Mitchell, may iba pa ba silang mapupuntahan? Naisip ko ang kapatid ng nanay ni June sa Cebu. Naisip ko ang mga magulang ni May na naglinaw taon na ang nakalipas na hindi nila susuportahan ang kanyang lifestyle. Hindi na iyon ang aking alalahanin, sabi ko. Tumango siya. Tawagan mo ako kung may magbago. Kung bantaan ka nila, sirain ang ari-arian, anuman na nangangailangan ng legal na atensyon. Sa loob ng aking kotse, umupo ako sandali bago pinaandar ang makina. Nagpakita ang aking telepono ng 3 missed calls, lahat mula sa landline ng bahay. Ang pagmamaneho pabalik sa motel ay tumagal ng 30 minuto. Traffic. Sa linggo ng hapon, huminto ako sa isang subway, nag-order ng sandwich na kinain ko sa parking lot habang nagre-review ng kopya ng abiso na ibinigay ni Santos 14 na araw. Iyon ang tagal na mayroon sila upang impake ang kanilang buhay at umalis sa aking bahay. Nang gabing iyon, dumating ang isa pang voicemail. Si June ulit. Ang kanyang boses ay iba na ngayon. Mas maliit. Nag-aalala. Dad, pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Aayusin namin. Kung ano man iyon, aayusin namin. Walang paghingi ng tawad. Mga pangako lang. Negotiations lang. Iniisip pa rin na ito ay isang bagay na maaari nilang ayusin, manipulahin, survive gamit ang tamang kombinasyon ng mga salita. Pinatugtog ko ito ng isang beses, pagkatapos ay dinilit. 4 na araw sa motel ay sapat na. Sapat na oras para makipagkita kay Santos ng 2 beses. Sapat na oras upang hayaan ang registered mail na umalis. Sapat na oras upang hayaan sina June at May na mag-marinate sa kanilang panic. Noong Martes ng hapon, inimpake ko ang aking Tolima suitcase, nag-check out sa Eurotel
at nagmaneho ng 15 kilometer pabalik sa Quezon City. Ang aking bahay ay mukhang hindi nagbago mula sa kalye, parehong kulay abong, siding, parehong overgrown shrubs na patuloy na ipinapangako ni June na puputulin ngunit hindi ginawa. Pumasok ako sa driveway, bandang 3 p.m., pinatay ang makina at umupo sandali. Ang leather document folder ay nakapatong sa silya ng pasahero. Sa loob nito, 2 kopya ng abiso na umalis. Iniwan ko ang aking suitcase sa trunk. Kukunin ko iyon mamaya. Ang susi ay maayos na umikot sa lock ng pinto. Pumasok ako sa foyer at narinig ang mga boses mula sa living room. Ingay ng telebisyon, pagkatapos ay biglang katahimikan, mga yapak. Si June ang unang lumabas. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagiging relief. Dad, bumalik ka. Nag-alala kami sa iyo. Lumampas ako sa kanya nang hindi bumabagal patungo sa dining room. Sa likuran ko, ang boses ni May. Roberto, natutuwa kaming umuwi ka na. Kailangan talaga nating mag-usap. Hindi niya ako kailanman tinawag na Roberto noon, laging Ginoong Mitchell. Ang dining room table ay mayroon pa ring birthday centerpiece mula noong Sabado, ang mga lanta na bulaklak sa isang crystal vase na pinahahalagahan ni Elena. Inilagay ko ang folder sa pinakintab na kahoy na nilinis ni Elena tuwing linggo at binuksan ito ng may parehong pagiging masinop na ginamit ko sa pagbubukas ng audit reports sa loob ng 4 na dekada. 2 dokumento, malinis na mga gilid, opisyal na letterhead. Islide ko ang isang kopya sa mesa patungo sa kinatatayuan ni Mae. Inilagay ang pangalawa sa harap ni June habang pumapasok siya sa likuran niya. Mayroon kayong 14 na araw upang makahanap ng ibang tirahan. Sabi ko, hinablot ni June ang kanyang kopya, ang mga mata ay nag-scan. Ang kanyang ekspresyon ay nawala. Ano? Hindi mo pwedeng gawin ito. Dito ako tumira sa buong buhay ko. Ito ang bahay ko. Hindi ako tumugon. Tumira siya dito bilang aking dependent child, pagkatapos ay nanatili bilang aking hindi inaanyayahang bisita. Wala sa dalawa ang nagbigay sa kanya ng pagmamay-ari. Nanginginig ang papel ni May sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa header, ang formal na wika, at ang kanyang mukha ay gumulo. Ang mga luha ay dumating agad, malakas, theatrical. Itatapon mo kami sa kalye. Saan kami pupunta? Anong uri ka ng tao? Ang uri na nagbigay sa inyo ng 4 na taon ng libreng tirahan at nakakuha ng isang mangkok ng pagkain ng aso bilang kapalit sa kanyang 70 kaarawan. Ibinagsak ni June ang kanyang palad sa mesa. Biro lang iyon, paliwanag ni May. Biro lang iyon na sumobra. Walang humingi ng tawad. At hindi ito biro. Pero kami, tumingala si May. Ang maskara ay tumutulo na. Humihingi kami ng tawad ngayon. Aayusin namin. Magsisimula kaming magbayad ng renta. Ano man ang gusto mo. Mayroon kayong 2 linggo. Ang abiso ay legal. Ang timeline ay pinal. Iminumungkahi ko na magsimula na kayong maghanap ng apartment. Bumaling ako patungo sa hagdan. Sa likuran ko, tumaas ang boses ni June. Pumunta ka sa abogado. Nag-hire ka talaga ng abogado laban sa sarili mong pamilya. Hindi ako sumagot. 13 hakbang sa pangalawang palapag. Umakyat ako doon, nakarga si June noong sanggol pa, nagdadala ng groceries, nagdadala ng mga reseta ni Elena sa panahon ng kanyang cancer treatment, dinadala ang bigat ng pagpapanggap na maayos ang lahat. Ngayon ay umakyat ako na walang bigat. Baliw ito, sigaw ni June mula sa ibaba. May karapatan kami. Hindi mo pwedeng gawin ito. Basahin mo ang dokumento, sabi ko nang hindi lumilingon. Lahat ng kailangan mong malaman ay nandoon. Ang boses ni May ay pumutok. Pakiusap. Makinig ka lang ng 1 minuto. Pakiusap. Naabot ko ang pinto ng aking kwarto, pumasok, isinara ito. Ang lock ay umikot na may matibay na click. Sa pamamagitan ng pinto, nagpatuloy ang kanilang mga boses. Ang galit ni June. Ang times theatrical grief times ni May. Umupo ako sa aking desk at binuksan ang aking laptop. Ang kalendaryo sa aking screen ay nagpakita ng Nobyembre 16, may bilog na pula.
labinakatin na araw mula sa paghahatid ng abiso. Nag-buzz ang aking telepono. Text. Mula kay June, kailangan nating mag-usap tungkol dito na parang mga adulto. Inilagay ko ang telepono na nakadapa at hindi tumugon. Sa ibaba, may mabigat na tumama sa sahig. Ang galit ni June ay nakahanap ng labasan. Gumawa ako ng note sa aking laptop. Martes, 3:27 p.m. Malakas na kalabog mula sa ibaba. I-assess ang pinsala pagkatapos nilang umalis. Nagsimula na ang dokumentasyon. Ang gabing iyon ay gumapang. Nanatili ako sa aking kwarto, naka-lock ang pinto, nakikinig sa bahay habang nagsesettle sa bagong realidad nito. Ang mga boses ni na June at May ay umakyat sa vents. Purahang bulong, mga tawag sa telepono. Si May ay tumatama sa partikular na pitch na ginagamit niya kapag nagre-recruit ng simpatiya. Pagsapit ng Miyerkules ng umaga, nagpakita ang aking telepono ng 4 na lang missed calls mula sa mga numero na kilala ko. Ang kapatid ni May sa Cebu, ang dating boss ni June, 2 kapitbahay, ilang tao na hindi ko pa nakakausap sa loob ng ilang taon. Nagsimula na ang kampanya. Tumawag ang kapatid ni May, si Melissa, 9 a.m. Sinagot ko ngayon. Roberto, maingat na pag-aalala sa kanyang boses. Tumawag sa akin si May. Lubos siyang nalulungkot. Sabi niya, pinaalis mo raw sila. Anong nangyari? Sina June at May ay tumira dito ng libre sa loob ng 4 na taon. Noong Sabado, ang aking 70 kaarawan, naghain sila sa akin ng pagkain ng aso sa harap ng 20 bisita at tinawag akong palamunin. Binigyan ko sila ng legal na abiso. 18 na araw para makahanap ng ibang tirahan, katahimikan. Pagkatapos, hindi niya binanggit ang anuman tungkol sa kaarawan mo. Inaasahan ko. Roberto, sigurado akong nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan. Ang pamilya ay dapat na makayanan ito. Hindi ito hindi pagkakaunawaan. Isa itong hangganan. Isang bagay na dapat ko nang sinabi taon na ang nakalipas. Ibinaba niya ang telepono pagkatapos ang awkwardness ay makapal sa kanyang paalam. Pagsapit ng Huwebes ng umaga, naglakas loob akong bumaba para sa kape. Si June ay nasa kusina, nakasandal sa counter habang measure ako ng kape sa filter. 2 scoop, parehong irutin sa loob ng 40 taon. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Pinindot ko ang start button sa coffee maker. Nakikinig ako. Nakausap ko ang isang abogado. Sabi niya, ang oral agreements ay legal na nagbubuklod sa ilalim ng batas. Mayroon tayong pag-unawa na maari tayong tumira dito ng permanente. Sasabihin namin iyon, bumaling ako sa kanya. Kung gayon, i-hire mo ang abogadong iyon at mag-file ka ng iyong claim. Handa ang abogado ko para sa posibilidad na iyon. Wala ka. Mayroon akong 4 na taon ng bank statements na nagpapakita na pinondohan ko ang buong lifestyle niyo habang wala kang kontribusyon. Accountant ako, June. Ido-document ko ang lahat. Ang spreadsheet ay nagpapakita ng 6,500,000 pesos na suporta at 5,630,000 pesos sa unauthorized credit card charges na ginawa mo at ni Mai nang walang pahintulot. Makikita iyan ng abogado mo sa discovery. Ang kanyang kumpiyansa ay nabasag. Siya ay nagbabluff. Kalokohan ito, bulong niya. Ngunit umalis siya sa kusina nang walang sinabi. Nang hapon na iyon, isang mahinang katok ang dumating sa pintuan ng aking kwarto, iba sa agresibong pagkatok ni June. Ito ay ang katok ni May. Roberto, maaari po ba akong pumasok? Unlock ko ang pinto. Binuksan ito ng kalahati, hindi umatras upang payagan ang pagpasok. Nakatayo siya sa hallway, namumula ang mga mata, tunay na luha sa pagkakataong ito, o hindi bababa sa mas nakakakumbinsi. Maaari po ba tayong mag-usap? Talagang mag-usap? Walang dapat pag-usapan. Ang abiso ay nananatili. Pero Roberto, pinisil niya ang kanyang mga palad. Nagkamali ako. Sinubukan ko lang magpatawa para gumaan ang pakiramdam. Hindi ko inakalang seryosohin mo iyon. Hindi mo ba ako mapapatawad? Nagmamakaawa ako sa iyo.
Ni-video mo iyon, May. Kinuha mo ang telepono mo at ni-record mo ang pagbibigay sa akin ng pagkain ng aso para sa kaarawan ko. Sinabi mo sa 20 tao na ako ay isang palamunin sa sarili kong bahay. Hindi iyon sinusubukang magpatawa. Iyon ay kalupitan para sa libangan. Pero noong Sabado, tinawag mo itong bahay namin. Hindi ito bahay mo, akin ito. Ang pangalan ko ang nasa titulo. Ang pera ko ang nagbayad para sa lahat. Ikaw ay isang bisita na nakalimutan ang kanyang lugar. Ang kanyang mukha ay tumigas. Ang maskara ay dumulas ng 1 segundo. Kaya, iyan pala ang tungkol dito. Kontrol, galit ka dahil nabubuhay kami sa aming buhay sa halip na humingi ng permiso mo para sa lahat. Hindi. Tapos na ako dahil pinahiya mo ako sa publiko. At hindi ka man lang humihingi ng tawad. Humihingi ka ng tawad dahil nahuli ka. Humihingi ng tawad dahil nahaharap ka sa mga kahihinatnan. Hindi humihingi ng tawad para sa ginawa mo. Isinara ko ang pinto. Narinig ko ang kanyang mga yapak na umatras sa hallway. Mas mabilis sa pagkakataong ito, mas galit. Pagsapit ng Biyernes, narinig ko silang nagtatalo sa pamamagitan ng dingding. Ang boses ni June, hindi ito gumagana. Ang lahat ng pag-iyak mo ay hindi nagbabago ng anuman. Ang tugon ni Mai ay masyadong tahimik para marinig. Si June ulit, kung gayon, kailangan nating humanap ng ibang anggulo. Gumawa ako ng note. Biyernes ng gabi, narinig ang talakayan ng ibang anggulo, monitor ng maigi, Sabado ng umaga. Nagising ako sa tunog ng mga pinto ng kabinet na bumubukas at sumasara sa ibaba. Hindi nang marahas ngunit paulit-ulit. Naghahanap ng isang bagay. Kinuha ko ang security camera app sa aking telepono. Oo, nag-install ako ng mga camera, 2 sa kanila, Miyerkules ng hapon habang wala sila at naghahanap ng mga apartment. Isa sa Times living room bookcase asterisk, isa sa ibabaw ng refrigerator, parehong Times motion activated asterisk, nagre-record sa Times cloud storage asterisk. Legal sa ilalim ng batas na may tamang notifikasyon na ibinigay ko sa pamamagitan ng nakasulat na abiso Huwebes ng umaga. Ipinakita ng kitchen camera si Mae na nagbubukas ng bawat kabinet, naghahanap sa likod ng mga plato, naglilipat ng mga kahon, naghahanap ng ang aking mga financial documents, ang property deed, parehong naka-lock sa aking bedroom filing cabinet at binago ko rin ang lock na iyon. Pagkatapos ng 10 minuto, sumuko siya at umalis. Na-save ko ang footage, asterisk. Search attempt. NOF 23. MP4 asterisk. Linggo ng hapon, tumawag ako ng isang locksmith. Propesyonal na serbisyo, hindi isang taong kilala ni June. Dumating siya sa loob ng 2 oras. Binago ang bawat lock sa bahay. Pinto sa harap, pinto sa likod. Garahe, aking kwarto. May mga bagong tenant na lumipat. Tanong niya habang nagtatrabaho. Mga luma na umaalis. Tumango siya, naunawaan agad. Bagong simula kung gayon. Eksakto iyan. Pagsapit ng 4 PM, mayroon akong mga bagong susi. Ang mga luma ay walang kabuluhan na metal na ngayon. Nang gabing iyon, sinubukan ni na June at May ang kanilang mga susi at hindi sila makapasok. Narinig ko sila sa porch na nanginginig ang hawakan, nagmumura. Binuksan ko ang pinto. Hindi gumagana ang inyong mga susi dahil binago ko ang mga lock, sabi ko. Maaari kayong pumasok, ngunit hindi kayo makakakuha ng mga bagong susi. Ang bahay ay secure. Namula ang mukha ni June. Hindi mo kami pwedeng i-lock out sa sarili naming bahay. Basahin mo ulit ang abiso mo. Hindi ito ang bahay mo. Akin ito. Pansamantala mo itong inuukupa sa ilalim ng pagbawi ng license. Tinitiyak ng mga lock na protektado ang aking ari-arian. Ito ay ilegal. Tingnan mo sa abogado mo. Ang mga may-ari ng ari-arian ay maaaring magbago ng mga lock kahit na may mga naninirahan pa hanggat may access pa rin ang mga naninirahan sa mga makatwirang oras. Bukas ang mga pinto. Maaari kang pumasok. Hindi mo lang ako pwedeng i-lock out sa sarili kong bahay. Isinara ko ang pinto sa mukha niya. 10 araw na lang ang natitira. Lunes ng umaga,
may nadiskubre ako na nagbago ng lahat. Nagre-review ako ng aking credit card statements, isang bagay na ginagawa ko buwan-buwan ng may pananampalataya nang mapansin ko ang isang singil mula Setyembre na hindi ko kilala. Equifax Credit Report, 1,300. Hindi ako nag-order ng credit report noong Setyembre. Hindi ko pa tiningnan ang aking credit sa loob ng isang taon. Sumikip ang aking tiyan. Login times ako sa aking Equifax Times account *. Ipinakita ng report ang isang hard inquiry mula sa BPI na may petsang Setyembre 15, isang application para sa isang bagong credit card sa pangalan ko, ngunit hindi ako nag-apply para sa anumang credit card. Tinawagan ko ang BPI agad. Ako si Roberto Mitchell. Nakita ko na may credit card application sa pangalan ko noong Setyembre 15. Hindi ako ang gumawa ng application na iyon. Sandali lang po. Yes, nakikita ko po ang application na iyan. Ito po ay para sa isang dividend visa. Na-approve po ang application at ang card ay ipinadala sa, tingnan ko po, ang address ninyo sa Mother Ignacia Street. Hindi ko kailanman natanggap ang card na iyon. Ayon po sa aming records, ito ay na-activate noong Setyembre 20 at may kasalukuyang balanse na 435,000 billion. Ang numero ay tumama sa akin na parang suntok. Hindi ko kailanman na-activate ang card na iyon. Iba ang gumawa. Ito ay fraud. Ita-transfer ko po kayo sa aming fraud department agad-agad, sir. Ang fraud investigation ay tumagal ng 3 oras. Mga tawag sa telepono, affidavit, documentation, pagsapit ng 50 PM, mayroon akong kumpirmasyon na may nagpalsipika ng aking lagda sa isang credit card application. Ang activation ay ginawa online gamit ang aking personal na impormasyon. Ang card ay ginagamit para sa mga cash advances at online purchases. Sina June at May lang ang iba pang tao na may access sa aking personal na impormasyon. Ang card ay ipinadala sa aking bahay kung saan maaari nila itong saluhin. Tinawagan ko si Attorney Santos. Roberto, anong nangyari? Identity theft, credit card fraud, 435,000 pesos. May patunay ako. Iyan ay kriminal, hindi lang civil. Nag-file ka ba ng police report? Gagawin ko iyon sunod. Mabuti, gawin mo iyan agad. Pinapalakas nito ang iyong kaso ng malaki. Hindi lang sila mga naninirahan na gusto mong paalisin. Sila ay mga kriminal na biktima ka sa sarili mong bahay. Ang police report ay tumagal ng 1 pang 2 oras. Isang constable ang dumating sa bahay. Kinuha ang aking statement, nangolekta ng documentation. Sina June at May ay nanatili sa kanilang kwarto, sarado ang pinto, habang nandoon ang opisyal. Habang umaalis siya, sinabi niya ng tahimik, Ginoong Mitchell, nakita ko na ang mga kaso na tulad nito noon, elder financial abuse. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng mga tao. Ginawa mo ang tamang bagay na kumuha ng legal na tulong. Karamihan sa mga tao ay masyadong nahihiya na i-report ang sarili nilang mga anak. Ang salitang iyon, elder abuse, pang-aabuso sa matatanda. Ako ay 70 taong gulang at ang sarili kong anak ay gumawa ng elder abuse laban sa akin. Nang gabing iyon, idinagdag ko sa aking spreadsheet. Orihinal na suporta, 6,500,000 pesos. Orihinal na unauthorized charges, 5,630,000 pesos. Pandaraya sa credit card, 435,000 pesos. Kabuuang halaga, 12,565,000 pesos. Ang aking anak ay nagnakaw ng higit sa 12 million mula sa akin sa loob ng 4 na taon. Nagpadala ako ng email kina June at May. Subject line, criminal fraud charges. Body text. Pinalsipikan ninyo ang aking lagda sa isang credit card application at nagnakaw ng 435,000. Nag-file ako ng police report. Ang fraud investigation ay nagpapatuloy. Ang halagang ito ay idadagdag sa anumang civil claim para sa restitution. Dapat kayong kumonsulta sa isang criminal defense attorney. Mayroon kayong 6 na araw na natitira bago ang eviction deadline. CC Patricia Santos, send. 5 minuto pagkatapos mula sa ibaba. Ano,
hindi niya mapapatunayan ang anuman. Ang boses ni May ay mas mataas, nagpapanik. Sabi mo, safe. Sabi mo, hindi siya nagche-check. Manahimik ka, manahimik ka. Isang pintuan ang bumagsak. Binuksan ko ang aking point laptop at nagsimulang maghanda ng email sa 3 tao na nagpatunay sa aking desisyon. Ang aking dating kasamahan, si Tito Jim, si Attorney Santos, at ang matalik na kaibigan ni Elena, si Tita Margie, na nagche-check-in sa akin mula nang lumabas ang eviction notice. Gusto ko ang kanilang payo sa isang huling desisyon. Kung itutuloy ba ang criminal charges o tatanggapin ang restitution. 6 na araw, pagkatapos ay aalis na sila. Pagkatapos ay magpapasya ako kung prison time ba ang nararapat o kung sapat na ang kahirapan bilang parusa. Ang bahay ay nag-iba ng pakiramdam kinabukasan ng umaga, hindi na tense, talunan. Nagising ako sa katahimikan. Walang pagsasara ng kabinet, walang galit na boses, tahimik lang. Bumaba ako sa hagdan waso A.M. Walang tao sa kusina, malamig ang coffee maker. Karaniwan ay gising na. Si May bandang 7, gumagamit ng kape ko, gatas ko, asukal ko. Sa counter, nakakita ako ng isang note. Mananatili kami sa kapatid ni May sa Cebu. Sa loob ng ilang araw, babalik kami para ilipat ang aming mga gamit bago ang deadline. Tumakbo sila, 6 na araw ng maaga. Tumakbo sila. Naglakad ako sa bahay ng dahan-dahan. Living room. Ang kanilang mga kumot ay nasa sofa pa. Dining room. Ang mesa ay magulo pa sa kanilang mga papel. Sa itaas sa kanilang kwarto, damit sa lahat ng dako, hindi nakahiga. Tumakas sila ngunit iniwan ang kanilang mga ari-arian. Nagpaplano na bumalik sa deadline mismo, kunin ang lahat at maglaho. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Attorney Santos. Umalis sila pansamantala. Walang tao sa bahay. Ano ang dapat kong gawin? Ang tugon ay dumating sa loob ng ilang minuto. Document ang lahat. Mga litrato ng bawat kwarto. Video walkthrough. Inventory ang lahat ng kanilang ari-arian. Itago ng maingat. May legal pa rin silang karapatan na kunin ang kanilang ari-arian sa loob ng makatwirang oras. Ginugol ko ang susunod na 3 oras sa pagkuha ng litrato at pagdodokumenta ng bawat item, bawat kwarto, bawat piraso ng muebles na dinala nila, ang PlayStation, ang mamahaling damit, ang mga yoga mats, ang mga protein powder supplements, ang murang muebles mula sa IKEA na isiniksik nila sa sewing room ni Elena. Lahat ay nakadocument, may timestamp, nakakatalogo. Nang gabing iyon, tumawag si Tito Jim. Nag-email ako sa kanya tungkol sa fraud discovery. Roberto, iniisip ko ang sinabi mo sa akin. Noong 94, nang subukan ng client na iyan na mang-embesel mula sa firm, nagturo ka sa akin ng isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Ano iyon? Sabi mo, ang masamang utang ay kailangang isulat o ito ay lalaki, pareho sa masasamang tao. Minsan, ang pagsulat sa kanila ang tanging paraan upang matigil ang pinsala. Isinusulat mo ang masasamang tao, Roberto. Iyan ay nangangailangan ng lakas na wala sa karamihan ng mga tao. Matapos kaming magbaba, tumawag si Tita Margie. Ang matalik na kaibigan ni Elena, ang babaeng umupo sa amin sa mga chemo appointments at humawak sa kamay ko sa libing. Roberto, ipagmamalaki ka ni Elena. Ang pahayag na iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anuman. Sa tingin mo, alam ko, palagi niyang sinasabi na kailangan ni June ng mga kahihinatnan, na masyado kang malambot sa kanya pagkatapos niyang mamatay. Sinubukan mong maging parehong magulang at hinayaan mo siyang makalusot sa masyadong maraming bagay. Nag-alala siya kung ano ang mangyayari kapag hindi mo na siya masuportahan. Sa wakas, tinuturuan mo siya ng leksiyon na gusto niyang matutunan, taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mas mahusay kaysa sa mga buwan. Walang tunog ng mga yapak, walang boses sa pamamagitan ng dingding, walang tensyon, tahimik lang. Miyerkules ng umaga, tumawag si Attorney Santos. Roberto, ang 14 na araw ay matatapos sa loob ng 3 araw. Biyernes, 5 p.m. Kung hindi sila umalis na tinanggal ang lahat ng ari-arian,
magfa-file tayo para sa formal na eviction at police enforcement. Handa ka na ba para doon? Handa ako. Isa pang bagay, inirerekomenda ko na nandoon ka kapag lumipat sila. Document ang lahat. Kumuha ng mga litrato ng bahay pagkatapos nilang umalis. Anumang pinsala, anumang nawawalang item, kailangan natin ng patunay. Huwebes ng umaga, nakatanggap ako ng text mula kay June. Nandoon kami bukas para kunin ang aming mga gamit. Ihanda mo ang damage deposit namin. Hindi ako tumugon doon. Hindi sila kailanman nagbayad ng damage deposit. Hindi sila kailanman nagbayad ng anuman. Biyernes ng umaga ay malamig at malinaw. Nobyembre 29, ang deadline. Nagising ako, 6 a.m. Nagtimpla ng kape at naghintay, 9 a.m. Isang U-Haul truck ang pumasok sa aking driveway. Si June ang nagmamaneho. Si Mae sa silya ng pasahero. Ang kapatid ni May, si Melissa, at isa pang tao na hindi ko kilala ay umakyat mula sa sumusunod na kotse. Binuksan ko ang pinto bago sila makakatok. Mayroon kayong hanggang 5 p.m. upang tanggalin ang lahat ng inyong ari-arian. Sabi ko, nandito ako sa buong panahon, nagdodokumenta. Huwag sirain ang anuman. Dumaan sa akin si June nang walang salita. Hindi titingnan ni May ang aking mga mata. Sa susunod na 6 na oras, pinanood ko silang nagdadala ng mga kahon, muebles, mga bag ng damit, ang PlayStation na nasa kahon pa, ang mga yoga mats, ang mamahaling damit, ang murang muebles mula sa IKEA. Kinuhaan ko ng litrato ang lahat, may timestamp, may petsa. 2:30 p.m. Lumapit sa akin si June sa kusina. Iba ang kanyang mukha, hindi galit, basag. Dad, pakiusap. Maaari ba tayong mag-usap? Ang deadline ay 5 p.m. Alam ko, pero humihingi ako ng tawad. Okay, humihingi ako ng tawad. Ang dog food thing ay ideya ni May, pero sumama ako at iyon ay mali. At ang credit card, desperado ako. Hindi gumagana ang startup. May bills ako. Sorry, tiningnan ko siya. Talagang tiningnan ko siya. Ang lalaking ito, nakamukha ni Elena, na may mga mata niya, ilong niya, ngiti niya, kapag pinili niyang gamitin ito. June, alam mo ba kung bakit ka humihingi ng tawad? Ang dog food, ang credit card, lahat. Hindi. Humihingi ka ng tawad dahil nahaharap ka sa mga kahihinatnan. Humihingi ka ng tawad dahil pinaalis ka. Kung nagtrabaho iyang dog food, kung kinuha ko lang iyon at nanatiling tahimik, nandito ka pa rin. Naniningil pa rin sa mga card ko, tinatawag pa rin itong bahay mo, tinatrato pa rin ako na parang basura. Hindi. Noong Sabado, habang hawak ko ang dog bowl na iyon, nakangiti ka. Ipinagmamalaki mo. Akala mo sa wakas ay nailagay mo ako sa lugar ko. At ngayon na nagkakahalaga iyon sa iyo ng lahat, bigla kang humihingi ng tawad. Wala siyang tugon doon. Ang deadline ay 5 p.m. Ulit ko. Iminumungkahi ko na magpatuloy ka sa paglo-load. Umalis siya. 4:40 p.m. Puno ang truck. Sina June at May ay nakatayo sa driveway. Sina Melissa at ang kaibigan niya ay nasa kanilang kotse na. Lumapit si May. Huling pagtatangka. Roberto, pakiusap. Isipin mo ulit. Wala kaming mapupuntahan. Ang lugar ni Melissa ay pansamantala. Magiging homeless. Kami. May trabaho ba kayo? Hindi pa. Pero, kung gayon, iminumungkahi ko na humanap kayo agad. Ang mga adulto ay sumusuporta sa kanilang sarili. Pareho kayong nasa 30s. Oras na. Ang boses ni June mula sa likuran niya. Talaga bang gagawin mo ito? Mamamatay ka ng nag-iisa, matanda. Walang tao sa libing mo. Walang mag-aalaga sa iyo kapag kailangan mo ng tulong. Iyan ba ang gusto mo? Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ngumiti ako. June, mas gugustuhin kong mamatay ng nag-iisa na may dignidad kaysa mabuhay na napapalibutan ng mga parasite na nagnanakaw sa akin. Madali ang pagpili. 4:20 p.m. Umalis ang U-Haul sa aking driveway.
Sumunod ang kotse ng kapatid ni May. Pinanood ko silang maglaho sa kalye. Pagkatapos ay naglakad ako pabalik sa aking bahay. Ang aking bahay. Walang tao maliban sa aking mga ari-arian. Tahimik maliban sa furnace na humuhuni. Ilak ko ang pinto. Ang bagong lock, ang hindi nila kailanman magkakaroon ng mga susi. Pagkatapos ay naglakad ako sa bawat kuwarto. Living room, malinis. Dining room, nakikita ulit ang mesa ni Elena. Kusina na organisado. Sa itaas, walang laman ang kanilang kwarto. Bukas ang pinto. Nakuha ko ulit ang aking tahanan. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking front porch. Sa kabila ng lamig. Tasa ng tsaa ang lumalamig sa aking mga kamay. Lumabas si Tita Margie sa sidewalk, naglalakad ng kanyang maliit na terrier. Umakyat siya sa aking walkway. Roberto, nakita ko silang umalis ngayong umaga. Okay ka ba? Mas mahusay ako kaysa sa loob ng 4 na taon, Margie. Ngumiti siya, hinaplos ang aking balikat. Ipagmamalaki ka ni Elena. Matapos siyang umalis, umupo ako hanggang sa lumabas ang mga bituin. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Attorney Santos sa aking huling tanong, Patricia, ang criminal fraud, itutuloy ko ba ang charges o tatanggapin ang restitution? Iyan ang desisyon mo, Roberto. Ngunit sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinasabi ko sa lahat ng aking clients. Ang criminal charges ay nangangahulugang jail time kung makulong. Ang restitution ay nangangahulugang maaari ka talagang makakita ng pera pabalik. Hindi lahat, ngunit ang ilan. Ang kulungan ay hindi nagbabayad sa iyo. Ang mahihirap na bata na nagtatrabaho sa minimum na sahod ay nagbabayad sa huli. Pinag-isipan ko iyon sa loob ng 3 araw. Noong Martes, nagpadala ako kina June ng email sa pamamagitan ng opisina ni Attorney Santos. Mayroon kayong 3 opsyon. Opsyon 1, itutuloy ko ang criminal charges para sa identity theft at fraud. Pinanganib ninyo ang hanggang 10 taon sa bilangguan. Opsyon 2, pipirma kayo ng restitution agreement para sa 12,565,000 pesos na babayaran ng 80,000 pesos bawat buwan sa susunod na 14 taon. Anumang hindi pagbabayad ay magti-trigger ng opsyon 1. Opsyon 3, ideklara ninyo ang bankruptcy at mawawala sa akin ang lahat, ngunit mamumuhay kayo na may bankruptcy sa inyong record sa loob ng 7 taon at walang credit access. Mayroon kayong 7 araw upang pumili at tumugon sa pamamagitan ng inyong abogado. Roberto Mitchell. 6 na araw pagkatapos, tumawag si Attorney Santos. Roberto, pumayag sila sa opsyon 2, 8,000 bawat buwan. Magkakaroon tayo ng payment plan na formal sa pagtatapos ng linggo. Makakaya ba nila ang 1,000 bawat buwan? Nakakuha si June ng trabaho sa isang call center. Si May ay nagtatrabaho sa retail. Sa pagitan nila, kumikita sila ng halos 40,000 peso buwan-buwan. Ang 8,000 pesos ay kayang gawin kung mamumuhay sila ng simple. Ginawa ko ang math. P8,000 pesos bawat buwan sa loob ng 13 taon. Magbabayad sila sa akin hanggang si June ay 48 taong gulang, 10 taon ng mga kahihinatnan para sa 4 na taon ng pagsasamantala. Finalize mo na, sabi ko. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat, hindi alap spreadsheet. Sa pagkakataong ito, isang dokumento, mga leksyon na natutunan. Pagprotekta sa iyong sarili. Mula sa family financial abuse. Sumulat ako sa loob ng 3 oras. Lahat ng natutunan ko, lahat ng gusto kong ginawa ng iba, praktikal na payo para sa iba pang mga senior na maaaring nasa aking sitwasyon. Ang mga pangunahing punto. Huwag kailanman bigyan ang mga anak na adulto ng access sa iyong bank accounts para sa mga emerhensiya. Huwag kailanman magdagdag ng sinuman bilang authorized user sa credit cards ng walang spending limits. Document ang lahat, palagi, sa real time. Magtakda ng mga hangganan agad kapag nagsimula ang kawalang galang. Tandaan, ang kabaitan ay hindi kahinaan, ngunit ang pag-enable sa pagsasamantala ay pagtataksil sa sarili mo. Gumawa ng irrevocable trust kung mayroon kang malaking ari-arian. Tanggalin ang mga miyembro ng pamilya mula sa financial power of attorney kung mapatunayan silang hindi mapagkakatiwalaan.
Ang legal na aksyon ay hindi paghihiganti, ito ay proteksiyon. Hindi ka responsable para sa tagumpay ng mga anak na adulto. Sila ang responsable. Ang kapayapaan ay nagkakahalaga ng mas malaki kaysa sa pagpapanatili ng toxic family sa paligid. Inilimbag ko ito, gumawa ng 50 kopya, at ibinaba ang mga ito sa Quezon City Senior Center kinabukasan ng umaga. Pagsapit ng Biyernes, nakatanggap ako ng 4 na tawag sa telepono mula sa iba pang mga senior na nagbasa nito. Lahat sila ay nakikipag-ugnayan sa mga katulad na sitwasyon. Lahat sila ay nag-iisip na sila ay nag-iisa. Hindi sila nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. Nang sumunod na linggo, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagawa sa loob ng 4 na taon. Nag-imbita ako ng mga tao, sina Tito Jim at ang kanyang asawa, sina Tita Margie at ang kanyang partner, si Attorney Santos, si Aling Celia mula sa kabilang kalsada. Umupo kami sa aking dining room, sa mesa ni Elena, kumakain ng pagkain na niluto ko ng walang sama ng loob, umiinom ng alak na binili ko nang hindi tinitingnan ang presyo, nag-uusap tungkol sa buhay nang hindi naglalakad sa mga balat ng itlog. Tinaas ni Jim ang kanyang baso, para kay Roberto, sa pagtindig, sa pag-alam ng kanyang halaga. Nagkalansing kami ng mga baso. Nang gabing iyon, nag-iisa sa aking bahay. Nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko pa naranasan sa loob ng ilang taon, kapayapaan. Hindi tagumpay, hindi triumph, hindi paghihiganti, simpleng, tapat, kinita na kapayapaan. Ang unang bayad ay dumating Disyembre 11,000. Bilino, 8,000 bilino. I-transfer. Mula kay June sa aking account. Hindi ko ito ginastos. Inilagay ko ito sa isang hiwalay na savings account. Bawat buwan, isa pang 8,000 peso ang darating at bawat buwan ay ilalagay ko ito. Marahil balang araw ay gagamitin ko ito para sa isang bagay na makabuluhan. Isang scholarship sa pangalan ni Elena, isang donation para sa cancer research, isang bagay na magpapalit sa kanilang pagnanakaw sa isang bagay na mabuti. O marahil ay hahayaan ko lang itong manatili doon. Lumalaking patunay na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan at ang mga utang ay kailangang bayaran. Kahit anong paraan, ang pera ay hindi ang punto. Ang punto ay tumindig ako. Nagtakda ako ng mga hangganan. Pinili ko ang dignidad sa halip na pagkakasala. Pinili ko ang aking sarili. At habang nakaupo ako sa aking living room ng gabing iyon, ang larawan ni Elena sa mantel ay nakangiti sa akin. Alam kong ginawa ko ang pagpipilian na palaging gusto niyang gawin ko. Ang pagpipilian na maging karapat-dapat sa respeto. Ang pagpipilian na hingin ito kapag hindi ito ibinigay. Ang pagpipilian na umalis kapag ito ay tinanggihan. Ang pangalan ko ay Roberto Mitchell. Ako ay 70 taong gulang. Nakatira ako sa Quezon City at nabawi ko lang ang aking buhay.